Hello there, everybody. New day, new story to tell. Okay. There is a trending issue about the 50-50 with their partner. Anyway, it started in those Filipina that is based in the US. Okay. I'm always using English with my content, but today I will try to explain about these things using our national language in the Philippines, that is Tagalog. Anyway, I came from Iloilo City. So anyway, I am really Ilongga. Okay. So sorry about the people that is following me with the English language. So today I will speak Tagalog. Okay? Sa 50-50 issue that is really trending now in social media. Okay, I will Tagalog English. Hindi basihan yung 50-50 sa partner mo at sa'yo kung anong standard meron siya. Kung mayaman ba siya, or average ba siya, or mahirap pa siya, okay? Hindi nasusukat doon kung anong klaseng meron kang afam or masasabi nating foreigner partner, husband, boyfriend, fiancé. Yes, hindi basihan ang 50-50. Okay, kung meron mang partner na kung saan is matatamaan ka about sa 50-50 issue, is ako yun. Dahil meron po akong partner na Briton, nasa kanila po ay nino-normalize nila yung 50-50, nasa kultura po nila yan. Naku, nag-iinit ako, saglit lang. Bakit nyo kasi pinag-aawayan yung 50-50 na yan? Or bakit nyo dinadown yung mga Pinay na meron silang partner na nag-50-50? And then, magsasalita kayo ng hindi maganda na yung partner niyang foreigner is sinasabi niyang mag-50-50, ibig sabihin, mahirap yung foreigner na meron siya. No. Okay, so ihalimbawa ko lang yung sa akin. Kung meron man is nanggagaling yun sa country na ninonormalize nila yung 50-50 na tinatawag. So, maraming basihan yan. So, hindi lamang sa pera, kundi sa household chores or kung paano nila gawin yung mga bagay-bagay sa kanilang bahay. So, hindi lang siya financially or hindi lang siya sa mga bills and payments. Okay, nangyayari. So, pwede siya mangyari mismo sa loob ng bahay. Kung yung Pilipina is naghuhugas, yung partner niya naman is magkukumpuni ng something. So, sa mga gawaing bahay is na masasabi niyong nag-50-50 sila. So, anyway, that is a good thing. Hindi siya negative way or negative sa inyong relasyon dahil nagtutulungan kayo. Yun naman kasi ang dapat sa relasyon, di ba? Hindi mo pwedeng ipasa lang doon sa isa yung mabigat na mga bagay na kung pwede namang pagtulungan. Okay. So, masasabi ko, ang 50-50 ay nanggagaling siya mismo sa mga British na mga partner, pero hindi lahat. Hindi mo kasi pwedeng i-generalize eh. Katulad sa akin, meron akong Briton na partner. Okay, hindi pa kami kasal. Okay, ito kasi yun. Kahit siya, admitted siya na 50-50 is talagang sa kanila yun. Nangyayari talaga yun. Even nagde-dating pa lang, even boyfriend pa lang, even fiancé pa lang, or even nag-50-50 talaga. Pero sa akin, based on my personal experience with him, hindi siya yung tao na laging kini-50-50. Tuwing kain namin, tuwing bibili siya, siya talaga yung nagpo-provide. But, in a way na, gusto naman ng Pilipina na, kasi yung mga Pilipina kasi, nahihiya tayo eh, di ba? Especially kung may work ka. Mako-consider siguro kung ang Pilipina is walang work, di ba? So, kung may work naman, halimbawa sa akin may work ako, so average yung ko, hindi siya mahirap, hindi rin siya mayaman. So, may tendency talaga na, ako kasi talaga, nahihiya talaga ako kung siya na lang lagi, no? May kinikita naman ako minsan, okay babe, kasi ikaw naman laging nagbabayad, na kinakaan natin, mapamahal man yan or hindi, or katamtaman lang. So, mas magsasabi ako sa kanya na, ako na lang sa drinks, or baka gusto mo mag-sweets after our dinner, after our lunch, or ako na lang sa yung mga konti-konti, di ba? Nasa sayo yung Pilipina, kung paano mo i-approach yung partner mo, o kung paano kanya i-approach. Kasi sa akin, nanggaling na siya sa lugar, sa UK, kung saan is talagang ninonormalize yung 50-50. Pero siya mismo nagsasabi na ako na magbabayad. Anyway, we really appreciate those people that is very kind, that is very giving, always provide, because yung lalaki naman talaga magpo-provide, di ba? So, yes, kahit sa Bible, nakasulat yun na ang lalaki naman talaga ang magpo-provide. Pero nowadays kasi, nanonormalize na yung 50-50. So, hindi mo ma-judge ang isang foreigner na mahirap siya dahil nag-offer siya sa'yo ng 50-50. Di ba?
Tsaka nanggagaling talaga yon sa mga European countries, yung mga 50-50 na yan. So, kasi tayo mga Pilipina is hindi tayo makapal yung mukha or meron tayong partner na magsasabing siya talaga ang magbabayad. Pero meron naman talagang partner na bino-vocal talaga ang pagsasabi ng 50-50 tayo. Ito ganyan. Depende rin kasi yan sa pag-uusap eh. Pero, in a sense na, itadown mo yung kapwa mo Pinay dahil dito, dahil ganyan. No, it's not the basis of this thing. And hindi natin pwedeng i-generalize ito. And depende ito sa mga foreigner na meron kayo. So, kung sino man dito, is ako yun. Ako yung may partner na talagang ninonormalize ang 50-50 sa country nila and some of the European country. Para sa akin, wala namang problema yun kung 50-50, di ba? At saka hindi lang pera yun, hindi lang sa pera yung 50-50, pati sa mga gawaing bahay and everything. Importante nagtutulungan kayo, walang cheating issue, walang something na, magiging problema, it's okay. Walang masama. And anyway, sa mga Pinay na mayroong foreigner, don't judge huwag kayong mag-judge sa mga kapwa nyo. No? Okay, kung mayaman yung foreigner nyo, wow, it's greatness from God. It's a big gift. You are lucky enough. But sa mga taong average and then hindi masyadong ma-afford yung mga ganito, it's okay. Soon it will come their time na magiging ano rin sila, di ba? So, yes. Let's give a round of applause to those Filipina na nakahanap talaga ng mga millionaire, billionaire. Let's be thankful to God all the time. Let's be so humble, kind, respect to everyone dahil tayo-tayo din naman yan. Importante, wala tayong niloloko, wala tayong inaapakan. Walang magiging issue kung walang mag-uumpisa, di ba? So, no hates. Just love, love, love. So, that's it for today. Bye!